Padilla. Huwag kang masyadong magngangaw-ngaw, wala kang alam. Saka grabe yung bunganga mo, pasmado masyado mag-aral ka muna, graduate ka muna, at nagbasa ka ng istorya, panoorin mo yung dating mga palabas. Kung ano istorya ng bandidong grupo na hindi mapasok-pasok ng mga sundalo at bukod tangi, Senador Robin Padilla ang kumuha doon sa mga nakadetain o yung mga pinapapalit ng pera o ransom. Parang laro ba ang Senado sa'yo? Sa tingin ko, dapat bumalik ka na lang sa pelikula dahil dun ka lang akma. Hindi ka akma sa Senado dahil ito ay para sa mga Pilipino na may mata, may isip, may talino at malasakit sa kanyang nasasakupan. At sa aking palagay, ang iyong posisyon ay para lamang sa iyong sariling ambisyon. Insulto po ito sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na barya-barya na nga yung binigay kumpara doon sa panawagan nila ay... Kita nyo, panawagan nila. Hindi siya kasali sa panawagan. Kasi bakit? Ay alam nyo na, ginagamit lang naman, lalo na si Manggogoyo. Ginagamit lang ho ang manggagawa para sa pansariling kapakanan. Kung ay nagyayabang-yabang na may 20 pesos na bigas, kayo naman ho ay minumura ng sambayanan na magsasaka dahil kukunin nyo yung mura sa kanila, yung mga palay na tinanim nila, tapos iyayabang nyo, merong 20 pesong bigas. Anak ka ng bugi kaya hindi malabo yang magtuloy-tuloy yung 20 pesos na bigas. Panapanahon lang yan siguro. Pag merong magandang ani, o sumubrang ani, o yung mga pangit na kalidad na bigas, yun yung binibigay na 20 pesos. Higing 20 pesos yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo. Happy Sunday everyone. At eto na ho, panibago hong arangkada na mga issue at mga kontrobersyal na nangyayari, lalong-lalo na dito sa usapin na meron ho isang gabinete na mahilig daw ho sa babae at ngayon parang nililihis na nila ang usapin patungkol dito sa issue ng flood control. Ano nga ba ho ang pinagsimulan? Bakit meron daw hong isang jugaw na nasa kote o na-entrap? At bakit ho binabanggit ang pangalan ni ni Congressman Libiste at Congressman Jing Paras? Bakit sinasabing sila daw ho ang nasa likod ng entrapment na ito? Entrapment o setup ba yun? Yun ang kanilang mga pahayag Pero tingnan ho natin kung ano ang pinagsimulan ng mga bagay-bagay at bakit ho nasasama ang pangalan nito ni Congressman Jing Paras. Si Congressman Jing Paras ho kasi ay isa hong panatiko o isang supporter ng mga Duterte noon pa. Maingay ho ang boses nito at siyempre kumakastigo ito dito sa mga pagnanakaw ng gobyernong bangag at maingay ho ang boses ni Congressman Jing Paras patungkol dito sa nangyayaring nakawan sa Kabanang Bayan. Dahil sa ingay at pangangalampag ni Congressman Jing Paras, ito ho, meron hong pasaring sa kanya, bakit sinasabing sila daw ho yung utak at yung bugaw daw ho ay nagsalita na si Congressman Jing Paras at si Congressman Libiste ay nadadamay. Bakit nyo dadamay? Ano kinalaman ho ni Jing Paras dyan? Diba? Alamin nga natin dito sa balitang ito. Katotohanan, yan ang buwelta ni dating Negros Congressman Jing Paras sa aligasyong isa siya sa likod ng tangkang pag-frame up umano kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa mensahe... Yon! Pag-frame up pala. Bakit ka naman ipi-frame up? Ano naman dahilan? Sino ka ba? Hindi ka naman ho kawalan kung maging hindi ka sekretary ng Pangulo. Diba? Ano ang papel mo para ma-frame up ka? Ito ay sabi ni Aling Ledesma. Siguro, Kuya Goods, isang paraan lang nila yan para ilihis nila ang matitinding issue ng bayan, which is itong issue ng flood control. At tumbok na ho kasi ang pangalan, dinamay ho ng pinsan, itong si Martin, na katunayan, pakakasuhan na, pero hanggang ngayon, wala ho tayong naririnig na may kaso ba talaga o kinasuhan na. Dahil mas inuuna pa nila yung dalawang magnanay at itong usapin ni Congressman Jing Paras, sinama na nila sa kanilang mga paimbestigahan. Dahil ba saan?
hindi ho kumita yung ano ni Lacson, ni Pinky, hindi ho ba humitik sa takilya at umiba na naman ho ng script at eksena? Ganun ba 'yun? Oh, may paimbestigasyon at pasupena ho ang mangyayari ngayon dito. At sasagutin ho 'yan sa tamang panahon ni Congressman Jing Paras. Nadala niya sa News 5, sasagutin niya raw sa tamang panahon ang lahat ng anyay mali at walang katotohanang mga parata. Sa hiwalay na pahayag naman ng legal counsel ni Paras, iginiit ni Attorney Mark Christopher Tolentino na walang ibinigay na pahintulot ang kanyang kliyente na makilahok at lalong hindi umano ito sumusuporta sa anumang illegal na aktibidad laban sa sinumang opisyal o institusyon ng pamahalaan. Nakita nyo na? Bakit kasi, alam nyo, bakit ang bilis nila magsalita patungkol sa mga kalaban, yung mga bumabatikos sa panggulo nila, no? Parang ang bilis-bilis ng mga sitwasyon at ang mga bagay-bagay na madali nilang masupenahan, madali nilang maimbestigan, madali nilang makasuhan, madali ring ipakulong. Bakit yung na-hot seat na talagang tumbok na, marami na ho nagpatunay? Ito imagine niyo. Analyze nyo mabuti. Noong nakaraang buwan o nakaraang taon, kinasuhan yung mga district engineer. Tama? Nakulong ho itong yung tatlong district engineer na taga Bulacan, si Alcantara, basta 3 o 4. Walang ano-ano, lumipas ang ilang buwan, nawala ho yung mga kaso. Bakit? Lahat siguro, sabi ni Aling Madrigal, lahat siguro palabas lang. Ngayon, pagkalaya, binakbaka naman ho itong mga kumukontra sa gobyerno. Alam nyo bakit nila ikinulong yung mga DE? Para lang ho may masabi na meron silang the big fish na pinakulong. Which is wala naman. Pansinin nyo yung plunder case. Plunder din ho ang kaso ni former Senator Revilla. Plunder ho din ang kaso niyan. Ilang buwan na lumipas, pagkakulong ni Senador Marcoleta, nakapaghain sila ng bail. Nakalayan ho. Which is walang question doon. Ito ho ba yung paraan nila na kailangan gipitin muna yung mga tao na against doon sa pamumuno nila? O isang paraan lang nila ito para may pakita na meron talagang nakulong na the big fish. Isang tanong lang ho ng ating kababayan, totoo ba talaga ang lahat ng ginagawa nitong panggulo na ito na merong ipakukulong na the big fish? Sa tingin ni Aling Ledesma dyan, wala. Lahat yan, lahat daw yan, lahat kwento, naka-script, detalyado, lahat yan, merong, time slot. Ikaw ganto, ikaw ganto, ikaw ganto. Tapos, makakalaya ka na. Ganon, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Napapansin nyo? Ako, pansin ko na. Ngayon, meron naman silang paandar. Bakit hindi nila mapalabas si Balulong? Hanggang ngayon, hindi lumalabas sa media. Wala ho, interview. Puro reporter ang mga naghahayag. Bakit? Hindi nila kaya. May share daw, sabi ni Aling Marie, may share daw sa mga stream media, kaya hindi mapalabas ang mama. Saklap lahat ginawa na lang ng issue yung mga kaalyado ng mga Duterte. Ngayon, ito, Jing Paras, Legarda, sino kasunod? Hindi pa natatapos yung usapin ng kay Senator Alan Cayetano. Binabakbakan siya ni Lacson, di ba? Tuloy. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isa si Paras sa mga pinangalanan ng isang talent manager at alaga nitong celebrity na umano'y kumuha sa kanila para sa planong pag-frame up kay Recto. Nabunyag ang tanong lang naman dito, bakit hindi nyo ilabas yung artista at saka yung jugaw? Ilabas nyo. Gusto makita ng taong bayan kung sino yan at kilala ba yan? Sabi kasi yung iba dito, yung celebrity, kilala di hataw. Kung yan ang trabaho nyo, double job ang tibay pala ng mga ibang artista Talagang, sa bagay, malakihan daw Yung iba kasi, barya-barya lang daw sa mga show. Dito, hihiga ka lang, may jatong ng konti,
paldo. Oh, may nakapagsabi, di ba? Dati nga, lumabas yung issue, merong milyon ang usapan, ano, nabalitaan niyo, yung milyon, binayaran daw ng milyon. Ginonjag ng, giniyot ng giniyot. Giniyot ng giniyot, binayaran. Na-iskandalo yun, Oh, sige, kung alam nyo, hindi na natin babanggitin dito. Na-iskandalo ho yung pangalan na yun kasi yung mama na yun, noong mga panahon nun, matakaw din ho sa mga celebrity. Oh, kilala ho sila. Ng mga kilala ho yun. Blind item natin kung sino yung mama na yun na nagbayad daw ho ng 1 milyon para ijutin lang ata yung isang celebrity. Kilala niyo yun. 1 milyon na, may clue na. 1 milyon ang binayad ng mama na yun para ijutin lang itong celebrity na to. Totoo pala nangyayari, ano? Sipin niyo mabuti may mga bagay-bagay din pala na kahit kumikita na ho itong mga celebrity na to, talagang pumapatol pa ho dito sa mga congressman, contractor, at kung sino-sino pang mapepera. Ngayon, siguro kung hindi ito na entrap, ewan ko lang baka ito palabas lang. Ang tanong dito, kung palabas ba ito o hindi. Kasi kung palabas lang ito at iipitin nyo lang si Kong Paras at si Libiste, ay hindi ho maganda. Isa hong lumalabas na pamumulitika naman ang labanan. Pero kung totoo man ito, bakit ka may issue kung hindi ka nakikita at hindi ka naiispatan? Diba? Saka tignan nyo, 4 na celebrity. Wow, bagets pa ata ito. Woohoo! Bakit bulok na ba yung kip-kip ng asawa nyo? Kaya, ayaw nyo na. Sorry for the word, Hindi ko naman tinutumbok yung ano. Alam nyo kasi itong mga, bakit pa sila nagbabayad, no? Meron naman silang mga asawa. Hindi, ito, sabi ni Aling Ledesma, lilihis lang nila ang usapin. Trending may celebrity kasi. May usaping celebrity, kaya siguro, kala nila, blockbuster ito sa ating kababayan. Hindi nila alam, mautak na ho ang Pilipino. Alam na nila kung ano nga yun ang pinag-uusapan. Isa lang itong pagtatakip. Para saan? Mapagtakpan na naman ang panibagong yugto sa flood control issue. Umano'y plano ng inaresto ng NBI ang talent manager na hindi pa pinapangalanan sa isang anti-human trafficking operation Martes ng gabi. Dahil yan, Kita nyo, hindi pa niya umano. Hindi pa pinapangalanan. Yung iba niyan, pinapangalanan. Pag hindi masyadong kilala, kailangan pangalanan. Pinapakita pa yung mukha, di ba? Dito, ay stream media na ito, Wala kang makitang pagkakalinlan. Bakit? Baka ito isang script, sabi ni Aling Ledesma. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Sa kanyang mga alagang artista sa mga politiko. Grabe. Nung nahuli na to, May alagang dito artista. sa opisina ng NCR, ng NBI, nung nadala doon, natakot. Natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na, bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw dahil ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabagit na nga yung pangalan. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap. Kumontak dito ito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Anak ng bugi, Tinumbok agad si Jing Paras. Woo! Wala silang ibang mga ituro. Diba? Kailangan nila ituro si Jing Paras. Sasagutin naman yan ni Congressman Jing Paras, former congressman. Ito, balik tayo sa usapin ng lipat tayo. Total naman, yung buga-buga na yan, at yung may hilig sa mga pakakak, mga jarayang babae, ang titibay ng mukha nyo, may mga asawa na kayo. So anyway, kung totoo man yung issue na yan, bahala na ho. Bahala na ho, kilala na ho kayo, markado na ho kayo sa taong bayan, lalong-lalo na ito si Batman. May nakapag-comment nga kilala na yan, matagal na yan. Aray ko. Kita nyo, mahilig din pala sa, So eto, mapunta tayo. Meron ako nakitang video,
Alam mo, itong bata na ito, ewan ko pinag-aaral ng magulang niya ito eh. Oo, nagtatanong siya kung ano daw yung nagawa ni Senator Robin Padilla. Hoy, Ining, wala ka ho kasing alam. Bata ka pa. Ha? Hindi mo alam kung ano nagawang maganda ni Senador Robin Padilla sa Mindanao, lalong-lalo na yung nung panahon ng malawakang operasyon ng mga bandidong grupo. Wala ho. Kahit sundalo, takot ho. Bukod tangis Senador Robin Padilla ang pumunta doon at sumagip sa kababayan natin. Kaya wag kang masyadong Robin Padilla. magngangaw, wala kang alam. Saka grabe yung bunganga mo, pasmado masyado mag-aral ka muna, graduate ka muna at nagbasa ka ng istorya, panoorin mo yung dating mga palabas. Kung ano istorya ng bandidong grupo na hindi mapasok-pasok ng mga sundalo at bukod tangi, Senador Robin Padilla ang kumuha doon sa mga nakadetain o yung mga pinapapalit ng pera o ransom. Yung bunganga nito masyadong pasmado eh. Panoorin niyo yung kapasmahan ng mukha ng batang ito. Bobo. Natulingan ka pa man ding nasa Senado, pero ano bang naiambag mo? Ano bang naitulong mo? Natulingan ka pa ding senador, pero may naitulong ka ba? Ano bang naiambag mo sa Pilipinas? Saksi ako sa kanyang mga nagawa at wala siyang nagawa. Kita mo katangahan mo, saksi ka sa mga nagawa. Wala siyang nagawa. Wala kang alam kasi nga, sumanib ka sa mga taga-bundok. Wala kang alam, bumatikos ka ng bumatikos at wala ka naman palang alam sa tunay na buhay ni Senador Robin Padilla. Kaya kayo, wag na ho kayong magngangaw-ngaw. Kung inuutusan lang kayo, isipin nyo muna kung ano yung mga bibitawan yung salita. Nakakasama kayo ng puso doon sa mga panatiko at supporter ni Senador Robin Padilla dahil sa pananilita mo, nasasaktan sila na walang ginawa ang senador, which is siya ang tunay na bayani ng mga Pilipino. Wala hong nakagawa talaga ng ginawa niya na kunin yung mga kinidnap na mga bandidong grupo noong panahon ng kasagsagan na malawak ang operasyon ng mga bandidong grupo na yan. Ngayon, matatauhan ka na. Huwag ka masyadong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw Utusan ka lang ng mga amo mo. Diba? Parang laro ba ang Senado sa'yo? Sa tingin ko, dapat bumalik ka na lang sa pelikula dahil doon ka lang akma. Hindi ka akma sa Senado dahil ito ay para sa mga Pilipino na may mata, may isip, may talino at malasakit sa kanyang nasasakupan. At sa aking palagay, ang iyong posisyon ay para lamang sa iyong pangsariling ambisyon. Kita mo yung script mo. Wala kang magandang script eh. Kaya yung mga kwento mo na yan, mga istorya mo na yan, itawa mo at matulog ka para bukas, pag nagising ka, alam mo na press na yung pag-iisip mo, hindi yung binibigyan ka ng script ng kung ano-ano at sino-sino. Diba? Kawawa ka. Pagdating ng araw, kung ganyan ang mentalidad mo, nagpapasakop ka sa mga evil. Ay, isipin nyo hindi ka lang mag-aral mabuti. Kung gusto mo tumakbo, gusto mo maging politiko, mag-aral ka ng political science, alamin mo yung mga bagay-bagay, hindi yan, haharap ka sa media, sisiraan mo, wala ka namang alam sa buhay ng tao, nakanantipaklong ka. Hindi para sa mamamayang Pilipino at bilang nakambini ng karapatan, hinihikayat ko kayo na hindi tayo dapat maging bobotante at maging responsabling mamamayan. Saksi na tayo sa katiwalian, korupsyon. Kung kaya tayo ang biktima, tayo rin ang magiging solusyon. Yan lang po. Tuwan-tuwa sila no? Isipin nyo mabuti mayroon siya binanggit na biktima daw tayo ng korupsyon. Ay, sabi niya. Bakit hindi si Bangag ang sisihin mo? Bakit si Senador Robin Padilla? Nakakatawa ka mag-isip, parang kukote mo, kapiraso lang, di ba? Kakaawa ho yung mga batang ganito. Nauutusan, nadidiktahan, nababrainwash ng kung sino-sino para birahin at tirahin sa pamamagitan ng pangit na pananalita para lang siraan ang matitinong tao. Ngayon, ito.
punta tayo sa pangarap ng mama. Hindi ko alam kung nung sinabi niya ito, nakakain na siya ng breakfast. Ang pangarap natin, noong una pa, kay Tatay Digong pa lang, yung subway. Tama? Pinasimula ni Tatay Digong yung subway na yan. Pero nagtataka tayo, matatapos na ho ang termino ng mamang ito, hindi pa ho ata nangangalahati itong subway natin. Ngayon nakaisip na naman ang mama. Ano naman ang gagawin mo sa anong gagawin mo sa rocket ship? May sasakay ka ba doon? Male-maleta at doon na kayo titira? Hindi, mapag-usapan lang ho natin kasi isipin niyo mabuti. Hindi pa ho natatapos, dapat nga pinagpapatuloy. Dapat nga kalagitnaan ng kanyang termino, tapos na ho itong subway. Yung pondo ho ata di umano, nako, mahirap magsalita, pero ang katotohanan ay wala. 'Di ba? Kasi kung may pondo yan, dapat yan madaliin. Kung ako naman ho ang isang presidente, ako naman ho ay may panukala, kailangan kong matapos bago ang aking termino. Kasi ang mamang ito, nagyabang-yabang. Na bago daw matapos ang kanyang termino, ay meron tayong subway. Ito, panoorin nyo. Magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung subway daw, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Tama nga naman. Para kang nagturo sa grade 4 Para kang nagbigay ng impormasyon sa grade 1. 'Di ba? Hindi mo pa sinabi yung subway ay dumadaan sa himpapawid. Maniniwala kami talagang dadaan sa ilalim ng lupa ang subway. Naka naman ng tipakulong Pero sana naman ho, pakiayos naman ho yung inyong pagpapaliwanag, speech. Dahil kung ganyan ho, hindi kayo paniniwalaan. Lalong-lalo na, itong pangalawang sasabihin ng mama. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito. Dati raw, nakikita lang natin sa sine. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng talino mo o saan mo hinuhugot yung isip mo. Lumulutang naman ang isip mo. Wow, wow, wow. Ay, dati lang nakikita natin sa sine. Ngayon, nakikita pa ba natin pagtapos ng iyong termino? Dito sa Pilipinas na. Rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. Woo! Grabe. Ibang klase ho ang utak ng mamang ito. Tignan natin kung meron hong rocket. Ano to, baby rocket? Pakiliwanag ko, baka ito yung baka ito akala nyo ganun-ganun lang kung meron man rocket napapali pa rin sa Pilipinas, baka ho pakidetalyado na maayos. Baka paki-explain na maayos. Baka saan ba pupunta yung rocket na yan? Outer space daw. Pero may nagpaliwanag niya na hindi naman ho lalapag daw yun sa outer space. Kundi for ano lang yun, for trial, kung makakarating yung rocket doon. Ano nung tipakulong? Kita nyo? Ang hirap nyo explainin. Ang hirap nyo intindihin. Tingnan mo Sona, ito sabi ni Ate Amy. Hindi, pasadahan muna natin itong kinundi raw ng Makabayan Black, itong pagbawi ng aumento ng minimum. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sino ba sinusuportahan nyo? Sinusuportahan nila ngayon ang Pangulo. Umaatin sila ng SONA, umaatin sila ng kung ano-ano. Sila yung pumirma sa impeachment ni BP Sara. Sila yung gusto magpabagsak sa pangalawang Pangulo. Pero ngayon, ito, tignan nyo. Sino sisisihin nila? Ito yung mga bulok-bulok yung mga taga-mountain ito, sabi ni Aling Ledesma. Ito yung grupo nila. Oo. Ngayon, kinukundi nila. Bakit kayo magkukundi na kung kayo naman ay sumusuporta sa amo nyo? Kung kinukundi na nyo, puntahan nyo yung amo nyo at sabihin, nagsinungaling na naman siya. Puros kasinungalingan ang kanyang dala-dala.
'Di ba? 85 ho na wage hike naka-TRO. Magkano lang ang binigay? Magkano ang minimum natin ngayon? Kita nyo, hindi pa umabot ng 1,000. Ano ho yung reklamo nyo? Parang issue yata natin ito. Status quo, anti-order ang korte. Ano yung reaction natin dito? Insulto po ito sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na barya-barya na nga yung binigay kumpara doon sa panawagan nila ay Kita nyo, panawagan nila. Hindi siya kasali sa panawagan. Kasi bakit? Ay alam nyo na, ginagamit lang naman. Lalo na si Manggogoyo. Ginagamit lang ho ang manggagawa para sa pansariling kapakanan. Pero itong mga ito, wala ho ito. Maabang lang ito ng sahod. Every 30 of the month, sahod lang hinihintay nila, tsaka pondo. Pero kung isipin nyo manggagawa, kita nyo nga, di ba, na-issue yung mga kasamahan nila na na-corn beef daw, di umano. Wala ho silang pahayag. Di ba? Di ba? Ngayon, manggagawa na hinihingi nila, hindi sila, nila, yung mga manggagawa. Ano lumabas sa bunganga? atras pa. Kung maalala natin, di ba, gusto natin nakabubuhay na sahod, 1,200, 1,300 na nga siya ngayon dahil sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Bakit hindi nyo kaya? Akala ko madami kayo sa Kongreso. Pwede nyo pagbotohan yan. Pumirma nga kayo, 325 plus kayo na Kongreso na pumirma kay BP Sara para sa impeachment. Yan lang na wage hike, hindi nyo kayang pataasin at hindi nyo kaya magtulong-tulong. Nagtatanong lang ho kami, baka sumama ang loob nyo. Pwede nyo hong gawin yan. Basta gusto nyo. Kung bukal sa loob nyo, kausapin nyo yung mga Kongreso, lahat ng mga congressman, kausapin nyo, magagawa nyo ng paraan, iisa lang ho. Ang kalaban nyo dyan, ang Pangulo. Nagawa nyo sa Vice President na pagbotohan na ma-impeach, kaya nyo rin gawin yan kung yun ang nasa puso nyo at yun yung political will na gusto nyo tulungan ang sambayan ng Pilipino. Pero ang nangyayari ho, hindi. Ano nyo nangyayari? Gipit ng gipit ng gipit ng gipit ng gipit na ho ang tao dahil sa liit ng sahod. Yung overtime pa minsan, nagiging OTY. Tama? Minsan, sobrang delay. Ngayon, ilalaban mo ng kaso, wala ka mapapala. Bakit? Hawak nila ang beat. Hawak nila ang beat. Ngayon, propaganda na naman ito. Kunyari, nakasanib sa taong bayan, sa manggagawa, pero hindi nila kaya ipagtanggol ang manggagawa. Nung nag-uusap tayo sa committee, may mga ilang grupo na sabi, sige, basta 200 na pagtaas sa buong bansa. Pwedeng simulan doon. Ngayon, Kaya nyo gawin yan sa committee nyo? Antayin nyo namin yan para maalaman namin kung kakayanin nyo. Ang dami nyo dyan, ha? Committee for ano na naman yan? For transparency ba yan? Committee for ano? Alam nyo yung mga ganitong bagay, hindi nila kayang gawin kasi kalaban nila yan, oligarko. Sino-sino ba ang mga oligarko na nakakasakop at sinasakop sila? Kilala nyo yan. Di ba? Ngayon ang masasabi nyo, kaya nyo ba na itaas ang kaya nyo ba na mapaalis yung TRO na yan? Kaya nyo ba? Kasi ho, ang hinihiling ho, kakarampot lang. Tapos ganyan pa nangyari. Meron kayong mga komento kung wari. Tantanan nyo kami. Masyado kayong pabigat sa gobyerno. Magsipag-resign kayo dyan, mas maganda. Di ba? Posibleng may impluwensya ng Malacanang at malaking kumpanya sa pagharang ng 85 pesos na wage hike. Kita nyo na. Sabi ko sa inyo posibleng ayon sa balita, manipulado nila lahat. Yan ang katotohanan dyan. Alamin natin dito. Nando na may basbas ng Malacanang at malalaking kumpanya ang pagharang sa 85 peso wage hike sa Metro Manila. Para sa isang labor group, dapat na rin kumilos si Labor Secretary Francis Tolentino. Bako, wala kang aasahan. Isa rin ho yan. Napag-usapan na natin kahapon niya. Kung hindi pumasok sa inyo yung video natin kahapon, pakibalikan po. Ito po yung title niya. Baka hindi nag-notify sa inyo. Papakita ko na sa inyo kung ano yung title ho kahapon. Balikan nyo. Ito. Sabi dito, kapapasok lang, niresba ka na si Boying.
Oo, Loren, pumalag na. O, panoorin nyo ha. Baka hindi ho nag-notify sa inyo yung video natin yan. Kalkalin nyo ho. Hanapin nyo yung pangalang si Kuya Goods. Kasi minsan ho, tinatamad ho siguro, o siguro kakampi nila yung nakamonitor dito. Yung mga nagche-check dyan, kakampi ng mga Dorobo, hindi na ho pinapalabas sa mga supporter ng mga Duterte. Kaya nakakaawa ho. Ang sipag-sipag natin. Yung rekomendasyon para sa ating mga supporter ay hindi nila. Anyway, tuloy natin to. Tuloy natin. Yan Gross Kamanggagawa. ignorance of the law. Kung tawagin ng Kamanggagawa Party List, ang pagharang bigla ng Pasig RTC sa implementasyon ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Representative Eli San Fernando na tila naka-impluensya ang malamang daw na pressure o panggigipit mula sa Malacanang at mga malalaking korporasyon sa naging desisyon ng korte. Paano po mananagot ang mga, halimbawa, mapatunayan later on that it was either ignorance or abuse, wala ho bang suspension ng mga judge? Ang hinala ho namin, baka merong matinding pressure to galing sa taas kung para i-suspende itong wage order. Natural. Kaya nga andyan si, andyan si yung natalo. Diba? Lahat ho yan palabas. Kaya yung mga palabas nyo, maski ikaw, si Manggugoyo, hindi nyo kaya yan kasi hawak nila ang beat. Kaya wag mo lang dalhin ng pangalang manggagawa. Wala ka rin magagawa. Ngangaw-ngaw ka lang ng ngangaw-ngaw. Hindi mo kami napabilib, boss manager. Hindi mo kami napabilib. Maingay ka lang pagdating sa mga ganyang bagay. Pero pumirma ka sa impeachment. Hanga ako sa'yo noon. Diba? Minumura mo yung mga politiko na mga korap. Minumura mo. Pero yung hindi mo kaya murahin. Yung amo mo. Kaya tantanan nyo na kami. Wag ho kayo magbida-bidahan dyan. Gagamitin nyo yung mga kamanggagawa. Dito tayo. Binakbakan na ho ni Ate Aimee, ang kanyang kapatid. Itong sona daw ni Bangag, ay wala hong katotohanan. Puro kasinungalingan. Tama naman ho. Diba? Ano bang sinabi? Yung rocket ship. At yung sahod. At yung sa Meralco, yung system loss. Ano nangyari? Hindi pa nakakalipas ang ilang araw, umalma ho yung may-ari. Ayaw niya mawala ang system loss. Bakit? Marami ho kasi mga squatter ang nagnanakaw, hindi naman sa pag-aano nagnanakaw ng kuryente, doon sa system loss, kinukuha. Kawawa ho tayo na nagbabayad na nga tayo ng tama, dinadagdagan pa minsan, ang nangyayari, nanakawan ka pa. Yung ninanakaw ng mga taga-squatter, yun, dinadagdag yun sa'yo. Bayarin mo. Kaya ito, pinasinungalingan ni Ate Aimee, lahat ng mga, binatikos niya, lahat ng sinabi ng kanyang kapatid. Makalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin, a-attend kayo dun sa zone. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang. Sabi ko, eto, isang katutak na retasong itim. Ibuo mo yung gawin mong palda, at saka yung bulok na na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin. Gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa zona po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako. Paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Ito sa usaping bigas. Lahat ho yan propaganda na lang. Since nasabi dito at napaliwanag na,
Saan ho kayo makakahanap ng 20 pesos na bigas? Kung hong mga magsasaka ay namumblema sa kanilang binhi, sa kanilang fertilizer, tapos kukunin nyo lang na mababang presyo, at tapos ito, nagbidabidahan ang Pangulo na may 20 pesos na bigas? Oo. Kung kayo ay nagyayabang-yabang na may 20 pesos na bigas, kayo naman ho ay minumura ng sambayanan na magsasaka dahil kukunin nyo yung mura sa kanila, yung mga palay na tinanim nila, tapos iyayabang nyo merong 20 pesong bigas. Anak ka ng bugi ho. Kaya hindi ho, malabo ho yang magtuloy-tuloy yung 20 pesos na bigas. Panapanahon lang yan siguro. Pag merong magandang ani o sumubrang ani o yung mga pangit na kalidad na bigas, yun yung binibigay na 20 pesos. Tingin 20 pesos yung abono kataas-taas, Oh, yung tama. crudo kataas-taas, yung yun, pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ang todo, wala nang debate sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina, wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman Di ba? Sabi nila, bumabata. Sundan Pero nag po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag pagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagpipon-pipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nanenervous ako. Natakot ako kung anong sasabihin Walang maano sa kapatid mo, Teng. O kaya tanggapin mo na nagkaroon ka ng kapatid na ganyan mag-isip. Kahit magsinungaling, kahit bumula ang bibig sa kapag sinungaling, basta may masabi lang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Doon naman sa nagre-review, boss. Mag-recommenda ka naman. Oo. Recommenda mo naman na. Sipag-sipag natin sa inyo. Kaya ito, shoutout kay Ma'am Damanusa. Shoutout po sa iyo. Darlene Narvino. Shoutout po sa iyo. Roside Danosos, shoutout po Desiree Fernandez, shoutout po sa iyo. Cecilia Liden, shoutout po Eduardo Benedicto, shoutout po at Darlene Malfores, shoutout po Nestor Alejo. Yan, lagi nanonood sa atin si Sir Nestor. Jocelyn Ballero, Rodrigo San Diego, shoutout po Sir. Elvira Villanueva, Waak Maynard, shoutout po. Wilfredo Aguila, Mami C. Ilongga, shoutout po sa iyo. Edna, 956393. Shoutout po Fauzia Hakim sa Hibun. Shoutout po sa iyo. Eduardo Benedicto, salamat po Oo. Darlene Malfores again. Shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. At dito pa hanapin natin sa ilalim. Oo. Hanapin natin sa ilalim. New West. Yun. Hindi, wala na. Saan na ba? Renante, Lalay, shout po sa iyo Jen Duco, shout po. Willie De Los Santos, Mami Silonga, Coronami, shout po sa iyo. Francisco Cunanan Jr., shout po. Ermi Rodriguez, Feli W10, shout po sa iyo. User Willie De Los Santos again, and Felipe Serle, shoutout po sa iyo. Ayan kumabot ka sa ating shoutout segment, sa dulo ng ating shoutout segment. Doon sa mga hindi po na shoutout, damihan nyo po yung pagkomento nyo, i-like, share nyo yung video, baka ho natatabunan. Ayun, Anu Macmar, shoutout po sa iyo. Normando Conlo, Mamalu, Survivor Mix Vlog, shoutout po. Solidad CM ng Australia, shoutout po sa iyo. Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo. Rain Ortega, Ruside Nognes, Diones,
Desiree Fernandez again. Ma'am Remiter Teresa, shout out po sa iyo. Cecilia, shout out po sa iyo. Ayan salamat po at mamaya ho, live po tayo. Mamaya ho, kung aabot kayo. Meron ho tayong live segment sa kinuha na ho natin yung hindi kinuha, parang ayaw na ho content ni Mang Banat, kaya pinasalo na lang niya sa atin. Kaya hanggang sa muli antabayanan nyo, punta kayo kay Mang Banat. Hanggang sa muli, bye-bye.